Christmas Eve, so binubuksan yung holy door ng St. Peter's Basilica na usually sementado. So binubuksan yon every 25 years. So ang last ano nito is year 2000 pa. So every 25 years, no? So itong mga pilgrims na to, pag pumasok ka dun sa holy door ng St. Peter's Basilica, dahil binuksan na to last Christmas Eve, ikaw raw magkakaroon ng indulgence o patatawarin ka sa inyong mga kasalanan. It is a symbol of God's mercy daw. So, ito yung mga ganyan. Since Jubilee year na naman, no, ito yung mga tradition ng Catholic Church na dapat ipinagpapasalamat natin. Bakit nandyan? Kasi, indulgence, ibig sabihin, patatawarin yung maliliit mong kasalanan and then magpunta ka sa kumpisalan. Ayun yun. May indulgence ka na, pero dapat required ka pa rin pumunta ng confession. Alam mo, yun yung mga sa Catholic Church. So, yun yung mga usual thing na, alam na natin, na dapat alam na natin. Every 25 years, binubuksan yung cemented wall na may mga prophecies na hindi natin, pero hindi na ako magpo-focus doon. Dahil ang focus natin is yung, ito nga, kasi masyadong matatalino tao. Baka kasi nami-misinterpret lang yung sinasabi sa Bible, di ba? Or sa kung anumang Catholic teachings yan, di ba? May mga interpretation niya na medyo hindi na maganda. So, sa atin, let's just be positive na may mga ganyan pala. So, maganda, no? Doon sa mga hindi naman nakakapunta ng Vatican, dapat pupunta pa rin sa simbahan, magdasal, at dapat na nagsisimba ka kahit online kasi makaka-receive ka ng absolution. Yun ang importante. Every mass may absolution yan, yung temporary forgiveness of sin. Yun ang importante. Whether online or yung face-to-face na mass, yan. Yan yung para sa akin nire-require talaga, no? Yan yung at least may nalaman tayo na yun pala sementado yung door na yun, pero binubuksan every 25 years to symbolize God's mercy and forgiveness. So may mga ganyan pala. So again, na-educate na naman ako, Catholic vlog na naman. Ito kasi yung mga hindi alam ng mga Katoliko rito sa Pilipinas Kaya sila kulang sa pananampalataya. At ang tendency, lumilipat. Kasi doon nila nakita yung faith na dapat. Dapat naman nakita mo na yung faith mo as a Catholic. Kung doon ka talaga bininyagan first hand. Pero ganoon talaga May iba't ibang paraan ang nasa itaas kung paano niya gagawin yung ating faith. Hindi natin pwedeng questionin yun. Pero para sa akin, para tumibay yung faith mo as a Catholic, dapat may mga knowledge ka na katulad nito. Hindi ka completely clueless or nagdepende sa iba. Dapat pinag-aaralan mo rin yung iyong Catholic faith kasi obligasyon mo yun as Catholic. So, yun lang po.